Diba? Kaya, pag na-realize ninyo, yan ang gagawin sa atin ng Panginoon. Now, kaya with that background, sinabi ni Lord ang inyong tema. Ulitin nyo nga. And that's the background. Sabi dito, as the Father has sent me, so now I can send you. I send you now. Anong ibig sabihin? Sinusugo tayo ng ating Panginoon. Ito, pakinggan nyo, mga disciples, mga preacher. Anong ibig sabihin? Ikaw ay sinusugo ng Panginoon. And this is the third point. Ang tawag ay commissioning. On mission. May dalawang una. Jesus needs us. His body to proclaim His mercy. Sinusugo tayo. He has a message of love to all people. We must be the hand of Jesus. We must be the mouth of Jesus. We must be the feet of Jesus. Dapat tayo ang kanyang katawan. To proclaim His message. Kaya when the Lord says, so I am sending you, it means only one thing. Jesus needs us to proclaim His goodness. Sapagkat tayo'y iisang katawan. Tumayo kayo, waiting natin. Upang maging kalalanan ng isang Diyos.
Please be seated. As the Father has sent me, so I send you. The first meaning of this is, Jesus needs us, the church, His body. Therefore, we must be another Christ. Another Christ for others. People must recognize Jesus in us. We must be like Him in our words and in our actions. Alam mo, hindi mo lumapit. Pag ikaw naman tumulong sa kapwa ko ako may kilala natin nandito siya sa Amerika. May scholar siya na tatlo sa Pilipinas. Ang trabaho niya sa Amerika naglilinis-linis lang. Ayun. Pero nakakapagpaaral pa siya ng tatlo niyang pamangkin. I know her. Sabi sa akin, Father, kailan may alam ng trabaho ko, pero grabe ang hirap ko. May hirap ko. Alam niyo, alam ng iba sa inyo, how it is to work that way. Pero what is so nice, may scholar siya. College, high school, sa vocation. Patuloy niyang pinadadala. Yung college na katapos, okay? Alam niyo, pag tinatanong siya ng mga kaibigan, ay, buti ka pa nakatapos. Ang sinasabi ng nakatapos oo, blessing ni Lord. Salamat ni Lord, nakatapos ako. Pero hindi man lang niya na-recognize yung kanyang auntie na nasa Amerika. Okay. Sabi ng auntie sabi, yung mga kapatid ko, kita mo yan? Baka walang utang na to. Pinag-aaral mo na sa katapusan, baliwala ka pa ba? Yan mga bulong brigade, di ba? Whisper mo. Yan sabi ng isa, napakadakila ng puso niya. Sabi niya, pag ako'y tumulong, enough for me na ang nakakaklalin sila si Lord. Amen. And that's very good, no? You know, when you extend your help to others, si Lord ang kanilang pinasasalamatan. Amen. Si Lord ang dinadakila nila. Amen. Si Lord ang pinupuri nila. Amen. This is the meaning. I am sending you. Why? For Jesus to be known. Amen. Through your goodness. Kaya kung kayo nasa gawain, tapos mag-charity ka, tutulong ka, tapos hinihintay mo yung mga pangalan mo, ilalagay sa mga bulletin board, donated by, sa atin uso yun donated by, stolen from. Pero po, buti na lang naging si Duterte. Yes, and that's true. Basta may ginawa kang mabuti, si Lord ang pinupuri. That's why Jesus said, despite our wound, despite our weaknesses, despite our trouble, we must not stop being like Christ. That is the meaning of I am sending you. Jesus needs us to proclaim His goodness. Ay, ganun lang mo. Parang yung isang high school, nag-graduate siya. High school lang ito. Valedictorian. Kaya napatapos naman kasi yung nanay niya, utang ng utang sa Bombay. Utang ng utang sa Bombay. Ano yung Bombay? Sa atin, usong Bombay. Nag-speech siya. Totoo na niya. Pwede sa akin ang pare.
nag-speech ang bata. Ang una niyang pinasalamatan, hindi ang nanay niya, ang Bombay. Nagpapasalamat po ako, nakatapos ako sa pag-aaral ko na pinasasalamatan ko ang Bombay. Dito ba may Bombay? Okay. Anyway. And so that's the first point. Okay? Then we go back to the topic. As the Father sent me, so I sent you. Jesus needs us to be another Christ. To be another Christ. Kahit kayo ay wounded, kahit kayo ay nasugatan, kahit hindi pa healed, don't stop being like another Jesus. Amen. Okay. Whew. The second point on this thing is this. Kung kailangan tayo ni Jesus, ang ikalaway, kailangan natin si Jesus. What does it mean? Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng authority. Kailangan natin, we need someone who we may turn on when we are in doubt and in difficulty. We need Jesus. And we know this is our power. Jesus in our midst. He is a faithful God. Amen. Amen? Amen. Awitin natin yun. He is a faithful. Si Lord, we need Jesus. Kailangan natin si Jesus.